And what is up mga ma'am sir, welcome back to my channel, and for today's vlog guys, we are going to Bangkok, Thailand. Guys, kung mapapansin nyo, ako lang mag-isa, no? So, solo travel to. Hindi ako single. Pero mag-solo travel tayo. So, nakakapanibago kasi, yun, sanay din ako nakasama si Love. Aking pinakamamahal kapag nita-travel. But anyway, this is my first international travel this year, this 2024. I'm so looking forward to this trip. Malalaman nyo kung bakit ako pupunta ng Bangkok, Thailand sa aking next vlog. But yeah, hindi naman ako bago with regard dun sa pag-travel alone or mag-isa. Dati naman nagta-travel na talaga ako mag-isa. So, hindi ito bagong experience for me, but definitely a new one ngayon na, syempre, iba na yung kalagayan natin. May pagre-report na mangyayari, di ba? So, gayon. Ayun, excited ako for this trip. And it will be my second time in Bangkok, Thailand. I think 2017 yata, or hindi, 2016 yata. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung first time ko pumunta sa Bangkok. Pero sobrang saglit lang yun guys. Like, ilang days lang kami doon. 3 days yata or 4 days. Kasi ginawa namin doon is yung Tri-City Tour. Ang first stop namin doon sa multi-city or Tri-City Tour namin doon is yung Thailand. So, nagpataya kami, then Bangkok. Tapos, alam ko next is Cambodia. And nag-exit kami sa Vietnam. So, ngayon, sa Bangkok lang tayo. At yun lang yung agenda natin. At saglit lang din ako dito guys. Saglit lang din ako sa Thailand. Dahil meron lang talaga tayong gagawing napaka-importante sa Thailand. So hulaan nyo kung ano yun. Papalagay ng ano. Magpaparetoke. Hindi, biro lang. Ang flight ko is 8:30 AM. So nakarating ako rito sa airport ng before 6 AM nandito na ako. And sobrang smooth lang, kasi ito talaga yung maganda kapag maaga yung mga flight, diba? Kaya usually maaga yung flight na kinukuha ko or yung pinaka-late, parang gano'n, kasi mas konting tao, mas less hassle, at least for me, yun yung experience ko. But yun, sobrang smooth lang. Nag-online check-in na kasi ako, and wala rin akong checked-in baggage, so emotional baggage lang yung biro lang, wala emotional baggage to. So yun, wala na akong check-in baggage, kaya dire-diretso lang. Kung wala ako ng boarding pass ko, like electronic na lang yun, or hindi na ako nagpumila sa counter and all, dahil meron mga kiosk to get your boarding pass dito sa HKIA or Hong Kong International Airport for Cathay Pacific. And then, yun, tuloy-tuloy lang, immigration and all, check ng bagahe and all. So, parang hindi ako tumagal, like, mga 5 to 10 minutes lang ako doon, diba? Unlike sa Pilipinas, sobrang struggle talaga. So, sana mabago yun and sana ma-improve yun. So, guys, anyway, I will be sharing with you ano nga ba yung travel requirements to Thailand this 2024. So, this is for Philippine passport holder. So, for me kasi ako manggagaling ako ng Hong Kong, kaya ako hindi ko na kailangan nung e-travel na fini-fill out ng mga Pinoy kapag pupunta sila abroad or aalis sila ng bansa. So, ang kailangan nyo lang talaga is your passport plus your plane ticket. So, for Philippine passport holders or para sa ating mga Pinoy, hindi kailangan ng visa sa Thailand. So, visa-free tayo sa Thailand. Kaya isa rin to sa mga go-to destination or countries na pinupuntahan ng mga Pinoy, kasi hindi mo kailangan mag-atubili na mag-apply ng visa para makapag-tour or makapag-visit ka sa Thailand. So yun, passport plus plane ticket lang. Yun na yun guys. And if you're coming from the Philippines, of course, yung e-travel, para less hassle na lang. Kasi kung doon pa kayo mag-fill out sa mismong airport, sobrang hassle nun. So, at least fill out
fill out the form ng e-travel, and then yun, save the QR code. So yun na yun. Okay, so for me yun nga, hindi siya kailangan kasi nga galing ako sa Hong Kong. And yun, at the same time, if you are parang first time nyo siguro magta-travel like out of the country or to Thailand for example, and kinakabahan kayo, like baka ma-question kayo ng IO sa Pilipinas or ng immigration officers sa Pinas, make sure din na dala nyo na lang din yung parang hotel accommodation or booking nyo kung sakaling manghingin or tanungin. At the same time, pwede rin yung like yung financial documents like ano ba, bank statement, ganyan. Again, hindi naman to required, guys. Hindi required talaga to at all. But just in case you will be questioned or you will be asked to present those, at least ready pa rin kayo, diba? So, yun, hopefully nga hindi na ganun kahigpit. Alam mo yun, lalo na sa ating mga Pinoy, yung pagta-travel. Kasi sobrang unfair, like, katulad dito sa ibang bansa or kapag yung mga taga-ibang bansa pupunta sa atin, sobrang lenient at sobrang luwag ng Pilipinas. Pero kapag mga Pinoy yung lalabas ng bansa to travel, parang sobrang struggle, sobrang hassle, 'di ba? Ang dami mo kailangan present, ang dami mo kailangan i-prepare, kailangan mo ng visa sa ibang mga bansa, gano'n. So, wala lang, parang hopefully soon, no, maayos 'yun or ma-improve pa kahit papaano. So, let's hope for the best. Pray for the Philippines. Lang yung dala ko for this travel. So, meron na akong carry-on luggage. Ayan. So, nandito na lahat kasi sobrang saglit nga lang din ako sa Thailand. Plus, ito share ko, sobrang handy rin ito, guys. Ito yung lalagyanan ng phone, like yung strap ng phone. Kasi yun nga, ito lang yung dala ko rin, yung phone. Tapos yun, para hindi kayo ma-hassle, like kapain or mawalan ng phone and all. So ayan, dala-dala natin to. This is from Topology, itong strap na to. So yan, very nice to. Tapos yun, meron lang akong laptop bag na dala. So basically, ito lang yung dala ko for this trip. Tapos, yun, sobrang saglit lang kasi kaya hindi rin ako nag-check-in na ng baggage. Although, yung ticket ko, meron talaga siyang kasama na check-in baggage. Kasi sa cafe, parang automatic naman yun. Na if you selected yung, kahit yung economy lang na light, meron na kasamang 23 kilos na checked-in baggage. Kaya, ayun, for me, hindi ko na in-avail or wala na, hindi na ako nagdala nun. Pero let's see, diba? Kasi hindi rin naman ako nagpa-plan like mamili sa Thailand. Kasi gusto ko chill lang dun. Mag-chill lang pala talaga tayo dun. So, and sobrang saglit lang din kasi like 4 days lang ako dun. Kaya, ito, I think sapat na tong nadala ko na gamit for this trip. So yun, isa lang pala sa cons, guys, kapag sobrang aga or sobrang late is wala pang masyadong open na mga cafe or restaurants dito sa Hong Kong International Airport. Although yun nga, medyo malayo kasi to yung gate na assigned for my flight sa gate 49. So I had to ride yung airport train pa to get here. And yun, hinihintay ko lang din mag-open yung Starbucks dito. 7 AM pa daw. So, 15 minutes pa bago mag-open. And hindi ko na kasi maantay. Sobrang gutom na rin ako. Bigla akong nagutom. Kasi yung flight ticket natin naman, meron siya kasamang in-flight meals. Sa cafe talaga automatic yan. May kasama talagang meals yan, guys. So, ayun, hinihintay ko na lang na magbukas yung Starbucks para maibsan tong hunger. Maibsan yung hunger. So, sobrang gutom na talaga. Kaya, ayun, breakfast muna tayo after this. Kaya, ayun lang. Wala kasi akong makausap. Wala si Jab. So, anong gagawin ko? Mag-vlog na lang ako, diba? So, at least alam niya na ito gagawin ko talaga. May pruweba tayo. As you can see, guys, sobrang konti pa ng tao at the moment dito sa Hong Kong International Airport. Although yun, ang dami ko nakita na natutulog talaga. Like, dito sila nag-stay sa airport. Dito sila nag-sleep in siguro or what, para mag-antay ng flight nila. So, para makatipid na rin siguro sa accommodation or lodging. Kasi kung early morning flight naman yung kukunin mo, diba? So, why not mag-stay ka na lang dito sa airport, tapos dito ka na lang mag-stay, diba? I mean, dito ka na lang matulog o magpahinga before your flight. Makakamura ka pa. So, usually ganyan yung ginagawa nila rito. Kasi sobrang confident, guys. Kasi daming mga lounges dito or ito, mga upuan, ganyan, na pwede mong pagtambayan, pwede mong higaan. Like, literal na pwede kang matulog at humiga sa ilan sa mga area dito. Kaya, hindi ko rin sila masisisi.
So yun yung isa sa mga magaganda rito sa Hong Kong. Like, actually itong Hong Kong International Airport, isa sa pinakamagagandang airport sa na napuntahan ko so far. Like, kung ikukumpara ko siya dun sa Osaka and dun sa Tokyo Narita Airport, sobrang layo. Like, mas maganda pa rin yung airport ng Hong Kong compared dun sa Osaka, tsaka sa, I mean, for me lang naman, sa Tokyo Narita. So, ayan, based on experience. Pero yun, maganda din sa Singapore, of course. Number 1 yata yung Singapore pa rin. Like, the most beautiful airport sa buong mundo. But hindi naman nagpapahuli itong Hong Kong. So, yeah. Yun lang. Nakakwento ko lang. Kukwentuhan tayo dito sa vlog na to. Grabe kinabahan ako, guys. Look ano nangyari na sa GoPro na battery ko. As you can see, guys, lumubo na siya. Ayun. Kaya umiinit yung GoPro ko pala habang ginagamit ko kanina. Kasi yan, nag-init na siya. Nag-init. I mean, uminit siya, parang nag-overheat, parang ganun. Tapos, nung tinanggal ko yung battery, natanggal to. Ito, natanggal yung pinaka-handle niya. So, nahirapan ako, nabahan ako, kala ko. Hindi ko pa magagamit yung GoPro kasi hindi ko matanggal siya, like, itong maayos. Ayan. Ayan ang init niya. So, yun. Sobrang hassle lang. Nawalan tayo ng isang battery. Nasiraan tayo ng isang battery. GoPro, baka naman. Ano to? Ano ibig sabihin na to? Ba't nagaganit ang baterya niya? Ha? Ayun o. Namuba siya talaga. Original pa naman tong battery na to. I mean, original siya. So, hindi dapat ganito, diba? Hi. Anyway, meron pa naman tayo mga spare batteries. Ayan. Binili ko pa to galing Japan. Na hindi ko pa napopost yung vlog ko about that. So ayan, bubuti bumili ako nito sa Japan nun. Kasi yan guys, nasira na rin to eh. Madali na rin siyang malobat. Ito mga to, yung Telesin na yan. So, hindi rin pala siya pang matagalan. Ayan. So madali na malobat kaya hindi ko masyadong ginagamit yan. Kaya ito na lang, yung mga bago kong binili na GoPro din, yung tatak na battery yung ginagamit ko ngayon. So ayan, by battery. Dami na nakaabang guys. Pare-pareho kaming nag-crave for coffee. Hey, finally! So guys, finally nakabili na ako ng aking coffee. Nagbukas na yung Starbucks kasi inabangan talaga ng marami pagbubukas nun. So, I got this Vienna Creamy Latte. Sobrang sarap ito. Ito yung favorite ko ngayon sa Starbucks. So, yeah. And then, I also bought this bacon croissant. So, croissant. So, yun. Ito yung breakfast natin. Hindi ko na talaga maantay yung in-flight meals kasi sobrang gutom na ako. So, yan. Siguro mga halos 1 hour pa eh. Kasi 7:50 yata yung boarding time namin. Kaya yun, hindi ko na maantay yun. Kasi for sure, isa-serve pa yun mga kapag ano na, diba? Parang stable na dun sa itaas ng kalangitan. Lang. Ng sky yung plane. So mga, around siguro mga 9:30 na yun sa serve yung food, so hindi ko na talaga maantay yun guys. Kaya kain muna ako ng aking breakfast and yeah, that's it. Let's look at that guys. There's a free game inside Hong Kong International Airport, so yeah, hindi ka mabobore dito. So they also have water zone or water refilling station here guys, Hong Kong International Airport. So, yeah, very convenient, diba? So yun guys, dito na rin ako sa Hong Kong nagpapalit ng pera. So, Thai baht. Pinapalit ko para nasa 2,000 Hong Kong dollars. So, around 9,000 Thailand baht yun. So, I think pwede na yun. Feeling ko nga sobra pa yun eh. Kasi, naalala ko nung first time ko sa Thailand, sobrang mura lang ng mga food and all. But I'm not sure ngayon kung ganun pa rin. Pero yun, mas okay na yung sigurado na meron tayong cash kasi yun din bala ko, cash talaga yung pambabayad. And anyway,
bumili na rin ako ng Thailand SIM card. Ito yung gagamitin natin na data. So $35 lang to dun sa Mai Kwai Chung Plaza. Yun, around magkano to? Mga nasa more or less 300 pesos. So pwede na. Unlimited daw to for 7 days. I'm not sure kung effective nga or what. Tingnan natin. Pero sabi nung nagtitinda, unlimited naman daw siya and mabilis. 5G yung network. So let's see, diba? Kung hindi siya fake news or what. Outfit check! Outfit check! Wala talaga magawa nag-outfit check. But anyway, I'm just wearing a t-shirt lang. Eto, Comme des Garçons na shirt. Tapos, naka-shorts lang ako guys. Ayan, shorts. Tapos ito, ito na yung paborito ko na shoes ngayon. Itong Golden Goose na Superstar, sobrang comfy and hindi talaga sumasakit yung paa ko kapag ito yung suot ko kapag nagta-travel. Proven yan sa Japan. So, ayan, daming lakad pero hindi naman sumakit ng sobra yung paa ko. And yun, nagtataka ko ba't hindi ako naka-jacket ngayon kahit nasa Hong Kong. Hindi kasi sobrang lamig. Although, sakto lang, di ba? Parang Baguio feel siguro, mga 20 degrees. Pero hindi na ako nag-jacket kasi ang init sa Thailand. Doon siya ko yung weather app. So, ayun, sinasanay ko na yung sarili ko na mainitan ngayon. I mean, pang-press ko lang. Pang-press ko yung suot natin. And yung mga dala ko rin na damit, as in pang-press ko lang. Pang-comfy lang, gano'n. Pang Pinas level. Kasi, yun nga, ang init. So, let's see. Wow, kala mo naman di sanay sa Pinas. Kala mo di sanay sa init, no? Pero, yun. Sana hindi ako magkasakit. Kasi, yun nga, ang lamig. Tapos, biglang sobrang init naman. So, let's see kung kakayanin ng ating resistensya, no? Pero for sure kaya yan ng resistensya ni JB Domingo. Sawadika! Naging Thai bigla. So yun guys, we've just landed dito sa Suvarnabhumi. Tama ba yun? International Airport dito sa Thailand. So after almost 3 hours din na flight. So hindi na tayo. And I arranged airport transfer. Tama ba yun? I mean from the airport papunta dun sa Airbnb na nabook ko. Tinatamad kasi akong mag-commute, like so makasave ng time and ng pagod. So ayun, nagpa-arrange ako dun sa host ng Airbnb na tutuluyan ko para dun sa transfer or dun sa sundo natin from airport papunta sa Airbnb nila. So ayun, go through lang ako dun sa immigration and then kikitain ko yung sundo natin. So yun, may nagbebenta agad ng SIM card dito. Thai SIM card or tourist SIM card. Pero ako yun, na-activate ko na yung akin just before we land dito sa Thailand. So, wow, magka-arrive just before we land dito sa Thailand. But anyway, na-activate ko na yung akin. So far, okay naman. So, 15 gig yun for 7 days. I don't think mauubos ko naman yun. And yun, mabilis. 5G siya. So, hindi ako nabudol doon. So, yeah. Palakad pa lang din ako. May duty free rin dito. All. Biglang naging ganong vlog. Papunta niya ako saan nga ba? Sa arrivals hall. So, yan. Medyo malayo pala yung gate namin. Kaya, malayo rin yung lakaran. So, yun guys, I just passed through the immigration. And wala rin akong dalang luggage. So, mas mabilis. Kaya, ayan. Medyo marami rin pala ngayon guys na ka-travel. Medyo mahaba yung pila sa immigration kanina. But yun, mabilis naman, efficient naman yung sistema nila rito sa Thailand Airport, sa Suvarnabhumi Airport, kaya hindi naman nakakahasal din. So yun guys, kikitain ko na yung driver, yung sundo ko, papunta dun sa Airbnb. So sabi, dun daw sa level 4, gate 5 kami magkita. So yun, packet yun, sa departures area pala yun, kaya aakit ako. Grabe, ramdam ko na agad yung init guys.
Anyway, ito. Hanapin ko lang yung sundo ko. Binigay na sa akin yung plate number and yung model ng car. So hanapin ko na lang. Buti talaga hindi ako nag-jacket or nagdala ng jacket. Sobrang init guys. From Hong Kong to Thailand, grabe yung difference ng weather. Kaya eto, 'di ba? Ganun talaga, ginusto natin 'to, 'di ba? So yun. Antayin na lang ako dito ng aking sundo. Okay, nandito na. Hi. Thank you. Guys, nandito na ako ngayon sa Tierra Residences. Dito yan sa Ket Klong Toy. Yan, ito yung binook ko na Airbnb. So as you can see guys, ito yung unit, ito yung building, tapos may restaurant, plus ayan, meron pang swimming pool. Actually may gym pa to, tsaka massage room, ganyan. So kompleto yung amenities dito and parang bago lang to. And yun, magandang reviews sa Airbnb, kaya ito yung binook ko. So I'll be staying here for 4 nights. Oh, nagbilang. So I'll be staying here for 4 nights. Kaya ayun, I think parang 10,000 pesos lang yata yun for 4 nights. So pwede na. Plus yun, maganda yung reviews and ayan, maganda yung location kasi malapit to dun sa pupuntahan natin, which is manonood nga tayo ng concert ng Coldplay dito sa Bangkok. So ito yung last leg nila sa Asia for their concert. Kaya I'm really excited. It's my second time na papanood yung Coldplay live in concert. So the first time I watched them sa Taiwan, sa Taipei. So that was like 7 years ago pa yata. But now, after 7 years, ayan, nanood ulit tayo ng concert nila. At yun nga yung agenda natin kung bakit tayo nandito sa Thailand. So yun guys, standard check-in is 3 PM pa. So mag-1 PM pa lang. Pero yun, sinabi ko naman din sa landlord kung pwede mag-check-in earlier. Sabi naman nila pwede as long as makapag-check-out ng maaga yung naka-check-in ngayon. So I think naka-check-out naman na. So after nun, after ko mag-lunch, dito na ako nag-lunch. Meron silang restaurant din. Dito lang din sa Tierra Residences, the Gourmet House. So I'm really excited to try some Thai food na authentic talaga dito sa Thailand, sa Bangkok. So yan, hintay ko na lang yung food. I ordered kaprao rice na may crispy pork. So ayun, excited tayo doon. Fried rice daw siya na may basil, may Thai basil and all. So hindi ko pa nakikita yung room mismo na ni-rent natin dito sa Tierra Residences. So later, check natin yan. But yun, so far, sobrang smooth. Like, they also offer airport transfer pabalik nga. From Tierra Residences pabalik ng Suvarnabhumi. So nag-book na rin ako para less hassle and all. Kaya tuloy-tuloy lang and yun. So far, so good ang ating trip dito sa Thailand. Kahit mag-isa tayo, no? Solo travel, still try natin i-enjoy to. So love kung nanonood ka man. I'm behaved right now. So nakita mo naman, ako lang mag-isa. Walang chismis dito. Here it is guys. Wow, this looks good. May kasama na palang soup din. So, perfect. This is kaprao with crispy pork. Yeah, excited ako dito. Let's go, let's go. Ang saya kasi may kasama na siyang soup guys. And ang sarap din. Isa talaga yung Thai food sa
Pinakamasarap sa buong mundo. Promise yan. Nakatuwa lang kasi ang mura ng food kumpara sa Hong Kong. So sobrang sulit mag food trip dito. So apparently my room is ready now, so I will just get my key card here from the mailbox. Then dito na tayo. Let's go. This is a nice room. Ang laki niya. Wow, look at the room, guys. Okay, it's fully furnished and ang mura lang ng room na to. Wow. So let me just put my luggage over here and then let's check the rest of the room. So yeah, as you can see, meron ng refrigerator, which is nice. At hindi lang basta-basta maliit na ref, guys. As in, malaking refrigerator siya. Then, merong pantry dito. You can cook. You can wash your dishes. Ayan. Good. And they have a dining room over here. Yung dining table pala. Diba? Plus the living room with that. So awesome. May malaking TV over here. Plus, this is the fun part. May balcony, guys. As you can see, sobrang awesome. And they also have washing machine over here. As in condo siya. Condo level, condo type siya. And this is my view from the balcony. So as you can see, yung pool and the rest of the building. And pwede kayo maglaba. Just in case you will be staying here ng mas matagal. Nice. Diba? Very nice. So, sobrang mura lang nitong room na to, guys. And the best part, ang laki ng bedroom, guys. As you can see, meron ding TV dito. And this is the view. And daming saging. So may plantation ng saging sa tabi. This is the bedroom. So natin, para may maganda yung lighting. Ayan. Di ba, ang ganda? They also have large cabinets here. Yun, may plancha. That's good. Ayan. It's nice. And of course, the bathroom na sobrang laki din. Sobrang nice. Look at that, guys. Meron tayong bathtub. Diba? Ang ganda. Really, really nice. So, it's a shower. May overhead shower dito. Plus, may bathtub. So, it's very nice. Yellow. So, yeah. Clean naman. Clean yung room mismo. And sobrang spacious niya, guys. Like, I can literally live here. Wow. Diba? For pangmatagalan talaga. O hindi na alam yung English ng matagal. Yun lang, sadly, no, ako lang mag-isa. So yan, solong-solo natin tong place na to for 4 nights dito sa Bangkok. So, yeah, Tierra Residences. It's I would suggest or recommend this place, guys. Sobrang spacious. Maganda rin yung location. Actually, hindi siya sobrang lapit dun sa like yung mga touristy na spots dito sa Bangkok. Pero yun nga, ang habol ko kasi talaga is yung malapit sa Rajamangala Stadium kung saan gaganapin yung concert. Kaya ito yung pinili ko kasi parang 20 minutes lang yata or 15 minutes lang yung commute from here papunta dun sa stadium. So kung mag-stay kasi ako dun sa city center, medyo malayo. Eh, ayun, may malapit naman na, alam ko meron malapit na train station din. Ekamay Station yata yun. It's 10 minutes away na walk lang from here. So, okay na rin, goods na rin. Pero, I am planning to book Grab na lang siguro. Kasi, ewan ko, kapag tumagal talaga, alam mo yun, parang more on convenience na yung hinahanap natin. At, ayun, kung may budget ka naman din talaga, diba? Why not? Doon ka sa mas convenient and all. Pero yun, syempre hindi natin masisisi iba like, kung budget friendly lang talaga yung
yung trip ninyo, di ba? So, talagang doon kayo sa mas makakamura. And at the same time, yung mas safe pa rin, di ba? But yeah, this is really a nice room. And I'm really happy na ito yung nabook natin or ito yung pag-stayan natin. Ang ganda ng reviews ng location na to plus yung mismong unit. So, yeah. I recommend this. Yera Residences. So guys, wala lang kasamang room sleepers kasi hindi naman siya hotel talaga. So, buti na lang I was able to bring my own sleepers. Ayan. Buti na lang meron akong house sleepers na dala nung pumunta ako rito. So, that's good. So, yan. Ang gagawin ko lang ngayon is magpapahinga. Pero mamaya siguro pupunta ako dun sa labas. Check ko yung area. Baka meron tayong makainan na food or what. But yeah, ang agenda talaga na ngayon is magpahinga muna dito, mag-chill lang. And then tomorrow is my free day, doon ako gagala around Bangkok. So yeah, yun guys, ang ating naging travel dito pa Thailand. So again guys, maraming salamat sa pagsama sa aking vlog. Kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, comment, and subscribe on my channel. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and sawadee ka! Adios. Bye guys!